Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 3, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa Kwentong Kababalaghan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayang pagtanggap. Nakatutugon ng mahusay sa tahimik na pagbasa. Nauunawaan ang tekstong naratibo na kwentong kababalaghan. A. Natutukoy ang nagsasalita o nagsasalaysay. B. Nahihinuha ang susunod na pangyayari. C. Naibibigay ang opinyon at reaksyon sa pangyayari. D. Naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. At E. Nasusuri ang layo ng teksto, ang magsalaysay. Mga kasanayang pagtanggap. Natutukoy ang mahahalagang pangyayari sa bawat bahagi ng kwento. Natutukoy ang mga bahagi ng kwento o teksto, simula, gitna at wakas. At natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari sa simula, gitna at wakas ng kwento. Naiuugnay ang kaisipan ng akda sa sariling karanasan. Mga kasanayang produktibo. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pang-abay na panggaano. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskursong nagsasalaysay. Nakabubuo ng mga pahayag na ginagamitan ng mga pang-abay na panggaano. Nakabubuo ng teksto na may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya. Nagagamit ang pangkalahatang kayarian ng teksto sa pagbuo ng diskursong nagsasalaysay. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya, mga hudyat ng pagkakasunod-sunod sa tekstong pasalaysay. Mga kasanayan sa pananood at presentasyon. Nailalarawan ang ipinahihiwatig na kahulugan ng mga elementong biswal, kagaya ng linya, hugis, kulay, espasyo, pag-aanyo at direksyon o directionary, na nasa tekstong namasid o napanood. Mga nilalaman. Una, akdang naratibo, kwentong kababalaghan. Mga kaugnay na paksa. A. Wika, pang-abay na panggaano, pagbuo ng tekstong pasalaysay. B. Tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Tukoy salita. Tukuyin ang salitang inilalarawan sa bawat bilang. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ano ang alam ko? Ipakilala ang tinutukoy sa bawat pahayag sa pamamagitan ng pagkuha sa angkop na larawan. Isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata.
Karaniwang ginagaya ang isang bagong silang na sanggol at umiiyak katulad nito upang mahikayat ang mga walang kamalay-malay na tao. Ano ito? Tama, tiyanak. Mayroong katawan ng isang tao, subalit may mga paa ng isang kabayo. Batay sa paniniwala, kayang iligaw ang landas ng mga tao, lalo na kung sila ay nasa kagubatan at mga bundok. Ano ito? Tama, tikbalang. Pinaikling tawag na apoy ni San Elmo. Parang bolang nag-aapoy na kayang iligaw ang mga taong nakakakita nito. Ano ito? Tama, San Telmo. Isang higanteng nasa puno, may taas na 7 hanggang 9 na talampakan, maitim, mabalahibo at maskulado. Sinasabing mayroong napakatapang na amoy at nakaupo sa mga sanga ng puno upang magtabako. Ano ito? Tama, kapre. Maliit na nilalang na nagdudulot ng magandang kapalaran o kamalasan sa isang tao. Maaaring nakatira sa mga lupa o tinatawag na punso. Ano ito? Tama, nuno. May kakayahang hatiin ang kaniyang katawan at lumipad tuwing gabi. Ano ito? Tama, manananggal. Isang taong may kakayahang gumamot sa mga nagkasakit dahil sa kagagawan ng mga kakaibang nilalang. Sino siya? Ang sagot, babaylan. Pinaniniwalaang kumakain ng tao o ng ibang mga hayop. Kaya nitong mag-ibang anyo. Ano ito? Tama, aswang. Magaling daw maghanap ng mga nawawalang mga gamit. Ano ito? Ang sagot, aghoy. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. A. GN chart. Ipagpatuloy ang paglalagay ng mga impormasyon sa AGN chart na sinimulang gawin ng mga bata sa nagdaang linggo o noong aralin 6 natin. Ang huling hanay ay dadagdagan ng mga bata sa huling araw ng linggong ito o ang ating aralin 7. A. Alam ko. Bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang mga paniniwala. Isa sa mga pinaniniwalaan ng mga Pilipino ang mga kwentong kababalaghan. G. Gusto kong malaman. Ano-ano ang mga kwentong kababalaghang pinaniniwalaan ng mga Pilipino? Ano ang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa aswang, manananggal, tiyanak, kapre, nuno, barang, mangkukulam, manghuhula, o albularyo? Ayon sa mga kwento, may mga taong nagkakasakit o nagkakaproblema dahil sa kagagawan ng mga kakaibang nilalang.
ang albularyo ay nakapagpapagaling sa mga taong nagkakasakit dahil sa kagagawan ng mga kakaibang nilalang. Naniniwala ang maraming Pilipino sa kaluluwang humihiwalay sa katawan ng tao kapag siya ay namatay. Ito raw ang nagmumulto o nagpaparamdam sa mga taong nabubuhay pa. Basahin natin. Basahin natin ang kwento tungkol sa Nagmulto nga ba si Mang Rizal? Ito ang unang bahagi ng totoong karanasan tungkol sa multo. Isinalaysay ni Manuel T. de Guzman at isinulat ni Lilibeth C. Agno. Naniniwala ka ba na kapag namatay ang isang tao ay nagmumulto siya? May karanasan ang aking kaibigang si Manuel tungkol dito. Ito ay nangyari sa Barangay Balakad, lungsod ng Lawag sa probinsya ng Ilocos Norte. 10 taong gulang pa lamang si Manuel noon, nagkasakit ng malubha ang kanyang tatay na si Mang Rizal. Kaya dinala sa isang ospital sa lungsod ng Vigan sa Ilocos Sur. Nasira na raw kasi ang kanyang 2 bato, kaya tumaba rin ang kaniyang muka at katawan dahil sa manas. Bumigat siya ng halos 5 kilo dahil dito. Ang nanay ni Manuel na si Aling Trining at ang kaniyang tiyahin ang nagdala sa kanya sa ospital. Wala pang 1 linggo mula nang dinala ang kaniyang tatay sa ospital, isang kamag-anak ni Manuel ang humingi at nagpitas ng bunga ng patani nila at napatingin sa maliit na bintana sa kusina ni Manuel. "Manuel, inuwi na ba ang tatay mo?" sigaw niya. "Hindi pa po, auntie," sagot naman ni Manuel. "Ha? Sino yung nakadungaw dyan sa bintana ng kusina nyo?" Nakikita pala ng tiyahin ni Manuel ang muka ni Mang Rizal. Tumakbo si Manuel sa kapitbahay at mula roon ay nakita rin niya at ng ilang kapitbahay nila ang mataba at nakangiting muka ng kanyang tatay. Nag-umpukan ang mga tao upang tingnan si Mang Rizal. Hindi naman daw siya gumagalaw. Nakita rin ng isang tiyuhin ni Manuel ang mukhang iyon, subalit hindi siya naniwalang si Mang Rizal iyon. Hinila niya si Manuel at pinuntahan nila ang bahay ni Manuel upang malaman kung ano yung nakikita nila. Dahil sa takot, bumitaw si Manuel at tumakbong palayo, subalit pinahabol siya ng kaniyang tiyuhin. Lalo pang hinigpitan ng tiyuhin niya ang pagkakahawak sa kaniyang kamay. Bago umakyat sa hagdan ng bahay ni Manuel, pinagtataga ng kaniyang tiyuhin ang dingding habang sinisigaw ang "Lumayas ka! Lumayas ka!" Nang makarating sila sa may kusina, hindi naman nila nakita si Mang Rizal doon, pero ang kanyang muka ay nakikita pa rin ng mga taong nag-umpukan sa kapitbahay. "Saang banda niyo ba nakikita ang kanyang muka? Saan ba?" sigaw ng tiyuhin ni Manuel. "Diyan sa basket na nakasabit," halos sabay-sabay na sigaw ng mga kapitbahay. Hindi naman nakita ni Manuel at ang kanyang tiyuhin ang mukha ni Mang Rizal. Paghawak ng tiyuhin ni Manuel sa basket, bigla na lang daw na naglaho ang mukha ni Mang Rizal. "Namamaalam na siguro,"
pumunta rito upang magpaalam na, wika ng mga tao. Ilang sandali lang pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta si Manuel sa kabilang barangay upang bumili sa tindahan doon. Naglakad siya ng humigit kumulang na kalahating kilometro. Nakasalubong niya ang kanyang nanay at ang kanyang tiyahin na nagbantay rin sa ospital. Madamot daw ang tiyahin niyang iyon kaya nagtaka si Manuel kung bakit nagbigay siya ng pera kay Manuel. Napansin din ni Manuel na malungkot ang muka ng kanyang tiyahin. Pagbalik ni Manuel sa kanilang bahay, narinig niya ang iyakan ng mga kapatid niya. Wala na ang tatay niyo, paiyak ding wika ng kanyang tiyahin. Mabilis na kumalat ang balita. Namatay na pala si Mang Rizal. Totoo nga, pumunta rito ang kanyang kaluluwa upang magpaalam. Naniniwala ang mga mamamayan na kapag namatay ang isang tao ay may kaluluwang humihiwalay sa katawan at ito ay hindi namamatay. Ito rin daw ang nagmumulto. Nagtulungan ang mga tao upang maghanda para sa burol ni Mang Rizal. Nilinis nila ang mga bahagi ng bahay kung saan ipupwesto ang kabaong, pero nandoon ang maleta ni Mang Rizal na naglalaman ng kanyang mga kagamitan sa pagkakarpintero. Bubuhatin sana ng pinsan ni Manuel ang maleta, subalit hindi niya nakaya dahil napakabigat daw ito. Tinulungan siya ng isa pang pinsan ni Manuel pero hindi pa rin nila kayang hanggang sa 3 pinsanan niya ang nagtulungang ilipat ang maleta. Pero hindi pa rin nila nagawang buhatin ang napakabigat na maleta. Napansin ito ng isang matanda at sinabi niya, ipinagbabawal ni Rizal na galawin ninyo ang kanyang mga gamit, kaya magpaalam muna kayo sa kanya. Uncle, bubuhatin lang namin itong maleta mo ha. Pagpapaalam ng isang pinsan ni Manuel. Pagkasabi niyon, sinubukan niyang buhati ng mag-isa ang maleta at nakapagtatakang madali lang niyang nailipat ito. Nagtitimbang lang pala ito ng halos 5 kilo. Wika niya sa mga pinsan. Tumatak sa isipan ni Manuel ang mga di kapani-paniwalang pangyayari sa araw na yon. Hindi nagtagal, bago magtakip silim, ay dinala na sa kanilang bahay ang bangkay ni Mang Rizal. Sa burol, isang kamag-anak ni na Manuel ang nagwika. Trining, pagkalibing ni Rizal, mamamasyal ang kanyang kaluluwa hanggang sa 3 araw. Kinilabutan si Manuel sa kanyang narinig. Tumindig ang kanyang balahibo. Totoo kayang bibisitahin kami ng kaluluwa ni tatay? Naisip niya. Hinding-hindi makalilimutan ni Manuel ang mga pangyayari sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing ng kanyang tatay. Itutuloy. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Oo, hindi, maaari, bakit? Basahin ang bawat pangungusap at sagutin ng oo, hindi o maaari ang tanong sa ibaba nito. Ipaliwanag kung bakit ganyan ang sagot mo. Pagkatapos, magbigay ng isang salitang maaaring maging katumbas ng salitang may salungguhit. Una, naging malubha ang kanyang sakit kaya siya namatay.
Simple lang kaya ang kaniyang naging sakit? Ikalawa, kailangan nating alagaan ang ating mga bato sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Ang mga bato ba ay ang nakikita sa mga bakuran o ilog? Ikatlo, nag-umpukan ang mga tao sa kanto upang tingnan ang aksidente. Iba-iba ba ang pinuntahan ng mga tao? Ikaapat, inilagay niya ang kanyang gamit sa isang maleta at naglakbay. Ang maleta ba ay maliit lang? Ikalima, bilin ni nanay na bago magtakip silim ay nakauwi na kami sa bahay. Nagiging mas maliwanag ba ang paligid kapag takip silim na? Ika-anim, nagkaroon ng manas ang kanyang katawan dahil sa tubig. Mas naging payat ba siya kaysa sa dati? Ang itsura ng may manas? Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ikalawang bahagi, ano ang kahulugan ng salita? Bigyan ng kahulugan ng salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Una, wala pang kuryente noon. Gasera lang ang ilaw ni na Manuel. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay gasera. Gasera ay ilawang ginagamit na may gas o langis bilang pampailaw. Ikalawa, sinabi ng isang kamag-anak na mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing. Ang salitang may salungguhit o nakapula ay kaluluwa. Kaluluwa ay espiritu o diwa ng isang yumao. Ikatlo, narinig na ni Manuel ang mga yapak na parang may naglalakad ng papalayo at pagkatapos ay papalapit na naman. Dinig na dinig ni Manuel ang mga lagapak ng tsinelas at ang mga ito ay karaniwang naririnig ni Manuel noon sa tuwing naglalakad ang kaniyang tatay. Ang mga salitang may salungguhit ay yapak at lagapak. Yapak, tunog ng paa habang naglalakad. Lagapak, malakas na tunog ng pagbagsak. Ikaapat, may nagwalis at nakikita pa ang bakas ng walis tingting sa lupa. Ang salitang may salungguhit ay bakas, marka o tanda na naiwan sa isang bagay o lugar. Ikalima, ginagawa ng mga Ilocano ang pagtatahip ng bigas upang mapaghiwalay ang mga butil at ipa. Inilalagay ang bigas sa malaking bilao at iginagalaw ng pataas at pababa ang bigas upang maihiwalay ang mga ipang nakahalo. Ang mga salitang may salungguhit ay pagtatahip at ipa. Pagtatahip ay isang paraan ng paghihiwalay ng ipa at bigas. Ipa ay balat ng palay na natatanggal sa paggiling. Ikalawa at ikatlong araw. Konsepto bilang isa, pagbabasa ng kwentong kababalaghan. Basahin natin. Basahin natin ang kwento tungkol sa 3 gabi pagkatapos mailibing si Mang Rizal.
Ito ay isang kwentong kababalaghan na isinalaysay ni Manuel T. de Guzman at isinulat ni Lilibeth C. Agno. Ang kwentong ito ay nangyari sa Barangay Balakad, lungsod ng Lawag sa probinsya ng Ilocos Norte. 10 taong gulang pa lamang si Manuel noon. Nagkasakit nang malubha ang kaniyang tatay na si Mang Rizal, kaya siya ay namatay. Sa kaniyang burol, may nagsabing mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi, matapos ito mailibing. Sa unang gabi pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Walang nakapuntang kamag-anak nila dahil abala sila sa pagtatanim ng bawang. Sa gabi kasi nagtatanim ng bawang ang mga taga roon noon dahil masyadong mainit kapag araw. Wala pang kuryente noon, gasera lang ang ilaw ni Manuel. Nakahanda ng matulog ang mag-iina, kaya humiga na sila. Naalala nila ang sinabi ng isang kamag-anak na mamamasyal ang kaluluwa ni Mang Rizal sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos ng libing. Hinintay ng mag-iina ang pagdalaw ng kaluluwa niya hanggang sa nakatulog na ang magkakapatid. Nang tumunog ang orasan para sa 3:00 o 3 oras ng madaling araw, naramdaman daw ng nanay ni Manuel na may paikot-ikot na naglalakad sa kanilang bakuran. "Boy," tawag ni Aling Trining kay Manuel. "Gumising ka," pabulong siya. Si Manuel ang unang anak ni Aling Trining at mayroon ng mas sapat na pag-iisip kaysa sa mga kapatid niya. "Bakit po?" Nakapikit pa rin si Manuel. "Pakiramdaman mo," mahinang sinabi ng kanyang nanay. "Wala naman, Nay," sagot ni Manuel. Walang ano-ano, narinig na ni Manuel ang mga yapak na parang may naglalakad ng papalayo at pagkatapos ay papalapit na naman. Dinig na dinig ni Manuel ang mga lagapak ng tsinelas at ang mga ito ay karaniwang naririnig ni Manuel noon sa tuwing maglalakad ang kaniyang tatay. "Naku po, nandiyan na yata si tatay." Nanginginig sa takot si Manuel. "Huwag kang matakot," sabi ng kanyang nanay. Maya-maya pa may naamoy silang kandila. "Ay!" sigaw ni Manuel. Bigla siyang nagkumot, pati ang kanyang nanay ay nagkumot na rin sa takot. Sa 2 gabi, nag-imbita si Aling Trining ng mga bata. Ipinagluto niya sila ng kakanin at pinatulog sa bahay nila upang may kasama sila. 3:00 na naman ng madaling araw, narinig ni Aling Trining na may nagwawali sa kanilang bakuran. Ginising niya sina Manuel at ang kanyang mga kapatid. Narinig nilang mag-iina na may nagwawalis nga sa kanilang bakuran. "Sino ang magwawalis sa bakuran sa 3:00 ng madaling araw? Walang ilaw sa labas. Makikita kaya niyang winawalisan niya?" wika ni Manuel sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog ang mag-iina dahil sa takot. Kinabukasan, lumabas si Aling Trining at nakita niya napakalinis ng kanilang bakuran. May nagwalis at nakikita pa ang bakas ng walis tingting sa lupa. Naibalita sa buong lugar ang nangyari. Lalong naniwala ang mga tao na ang kaluluwa ng isang namatay ay namamasyal. Sa 3 gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Maagang natulog ang magkakapatid. Hindi raw makatulog ang kanilang nanay dahil iniisip na baka mamasyal muli ang kanilang tatay dahil 3 gabi pa lang pagkatapos siyang mailibing. Naidlip daw ang kanyang nanay.
Tumunog ang orasan para 3:00 ng madaling araw. Nagising ang mag-iina sa amoy ng kandila. Pagkatapos, nakarinig sila ng nagtatahip ng bigas. Ginagawa ng mga Ilocano ang pagtatahip ng bigas upang mapaghiwalay ang mga butil at ipa. Inilalagay ang bigas sa malaking bilao at ginagalaw ng pataas at pababa ang bigas upang maihiwalay ang mga ipang nakahalo. Dinig na dinig ng mag-iina ang estilo ni Mang Rizal sa pagtahip, na para bang may ritmo pa itong sinusunod. Wala itong pinag-iba sa dati niyang ginagawa noong buhay pa siya. Kinabukasan, nakita ng mag-iina na napakaraming ipa sa kusina at natahipan na ang kanilang bigas. May mga tumilapon ding pegpeg. Ito ang tawag sa nadurog na bigas at natatanggal sa pamamagitan ng pagtatahip. Nagtaka si Aling Trining dahil hindi naman dinala ng mga langgam ang mga pegpeg. May nagtahip nga, wika ni Manuel. Totoo nga kayang nagmumulto ang aking tatay? Hindi nakakalimutan ni Manuel ang mga kababalaghang naranasan ng kanyang pamilya sa pagkamatay ng kanyang tatay. Sa kanyang pagbibinata, sinikap niyang pag-aralan ang tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ang kanyang mga tanong ay nasagot matapos niyang pag-aralan ng mabuti ang Biblia, ang banal na kasulatan ng mga Kristiyano. Pinatnubayang pagsasanay, istoryahay. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Hayaang magkwentuhan sa kanilang pangkat ang mga bata tungkol sa mga pangyayaring naganap sa 3 magkakasunod na gabi pagkatapos mailibing ni Mang Rizal. Dapat ay makapagbahagi ang bawat miyembro. Hikayatin ang bawat isa upang makinig at magbigay payo, komento, mungkahi o anumang reaksyon sa kamag-aral. Matapos ang pangkatang kwentuhan, tumawag ng isang miyembro ng bawat pangkat upang isalaysay ng maayos ang mga pangyayari sa isang tiyak na gabing na ibigay sa kanilang grupo. Unang pangkat, ang tatalakayin nila ay unang gabi. Ikalawang pangkat, ikalawang gabi. Ikatlong pangkat, ikatlong gabi. Paglalapat at pag-uugnay. Pagbibigay ng opinyon at reaksyon. Basahin natin. Basahin natin ang kwento tungkol sa multo o masamang anghel. Ito na ang huling bahagi ng ating kwento sa araling ito. Ito ay isang kwentong kababalaghan na isinalaysay ni Manuel T. de Guzman at isinulat ni Lilibeth C. Agno. Si Manuel ay nagkaroon ng isang relihiyosong kaibigang Kristiyano na siyang nagpaliwanag sa kanya ng tungkol sa kalagayan ng mga patay. Ayon sa Biblia, ang banal na aklat ng mga Kristiyano. Ipinaliwanag daw ng kanyang kaibigan kung paano ginawa ng Diyos ang tao. Binasa raw niya ang Biblia sa bahaging Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alikabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Naisip ni Manuel na ang mga nabubuhay ay itinuturing ng Biblia na kaluluwang may buhay. Sinabi rin daw ng kaibigan ni Manuel sa kanya na kapag namatay ang isang tao, ang alikabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay. Mula sa Ecclesiastes 12:7.
Idinagdag daw niya na kapag namatay ang isang tao, ang hininga niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding iyon ay mawawala ang kaniyang pag-iisip. Mula sa Salmo 146:4. Pagkatapos, binasa pa niya ang Ecclesiastes 9:10 na nagsasabing, walang gawa ni kathaman ni karunungan man sa Sheol o libingan na iyong paroroonan. Napagtanto ni Manuel na wala nang pwedeng gawin ang isang taong namatay. Pero bakit nga ba nagmumulto kagaya ni tatay? Tanong pa rin daw ni Manuel sa kanyang sarili kaya nagpatuloy sa pag-aaral ng Biblia. Hanggang sa nabasa raw niya roon na hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Mula sa 2 Corinthians 11:14. Napag-aralan din daw ni Manuel na dito sa lupa may mga kasamang anghel si Satanas, kagaya ng nababasa sa Apokalipsis 12:9 ng banal na sulat. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Napagtanto ni Manuel na si Satanas at ang mga kasama niyang anghel ay gumagawa ng mga kababalaghan. Kaya nilang gayahin ang anyo ng isang taong namatay at kaya rin nilang tularan ang mga nakagawian nito noong nabubuhay pa. Kaya mula noon, hindi na naniniwala si Manuel na may multo. Ikaw, ano ang pinaniniwalaan mo? Gabay na tanong. Una, ano ang paniniwala ng iba't ibang relihiyon tungkol sa kalagayan ng isang patay? Ikalawa, ano ang inyong opinyon o reaksyon sa mga napanood o narinig? May bahagi ba ng akda na maiuugnay ninyo sa inyong sariling karanasan? Ikatlo, bakit mahalaga ang pagrespeto sa paniniwala ng iba? Konsepto bilang 2, pasalitang pagkukwento. Pagproseso ng pag-unawa. Panoorin ang video ng isang pasalitang pagkukwento. Itala ang mga naobserbahan tungkol dito. Maraming pakinabang ang pagkukwento. Ito ay nakapagpapalinang ng pag-iisip, nakapagtuturo, nakaaaliw, nakapagpapalawak ng talasalitaan, nakapagpapayaman ng karanasan, at nakapagbibigay ng aral. Ang pagkukwento ay ginagamit sa pagtuturo sa paaralan, sa simbahan, o sa bahay. Ginagamit ito ng mga magulang, guro, o leader upang aliwin o turuan ang mga bata. Ang ganda ng isang pagkukwento ay nasa tagapagkwento. Dahil mahalaga ang mahusay na pagkukwento, mahalaga ring matuto ka kung paano gawin ito. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa mahusay na pagkukwento. Una, angkop na kwento.
kawili-wili at angkop na paksa para sa mga tagapakinig. Ikalawa, ganap na kaalaman, tamang impormasyon at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ikatlo, akmang tinig. Angkop na lakas, hina at laki ng tinig, taas ng tono at bigas ng mga salita. Ikaapat, tamang ekspresyon ng mukha, tamang itsura ng mga mata at kilay, noo at bibig. At ikalima, angkop na kilos, akmang kumpas ng kamay, galaw ng ulo at balikat, hakbang ng paa at iba pang kilos ng katawan. Pinatnubayang pagsasanay, ipanood sa bawat mag-aaral ang kanya-kanyang video sa ginawang pagkukwento sa nagdaang araw. Ipasuri ang paraan ng pagkukwento nila. Pag-usapan kung paano mapapabuti ang kanilang pagkukwento batay sa mga napag-aralang paraan. Imodelo ang mahusay na pasalitang pagkukwento. Paglalapat at pag-uugnay. Pumili ng ilang mag-aaral at ipakwento ang alinman sa mga nabasa o narinig nilang kwentong kababalaghan na sinusunod ang mga napag-aralang alituntunin. Inaasahang alam na ng mga bata ang kwento dahil naibigay bilang gawaing pantahanan nila ito. Ipaalala ang mga elemento sa mahusay na pagkukwento. Konsepto bilang 3. Pang-uring pamilang na panunuran. Pagproseso ng pag-unawa. Balikan ang konsepto ng pang-uri o naglalarawan sa pangalan o panghalip. Pag-usapan ang dalawang uri ng pang-uri. Ang pang-uri ay may dalawang uri. Una ay pamilang, ang ikalawa naman ay palarawan. Ang pamilang naman ay may dalawang uri din. Ito ay patakaran o panunuran. Ngayon, talakayin natin ang mga ito. Ano nga ba ang pang-uri? Pang-uri, ito ay bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. May dalawang pangunahing uri ng pang-uri. Una ay ang pamilang. Ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng pangalan. Ikalawa naman ay palarawan. Ito ay nagpapakita ng katangian o anyo ng isang pangalan. Narito naman ang mga uri ng pang-uring pamilang. Una ay patakaran. Ito ay karaniwang bilang na ginagamit sa pagbibilang. Halimbawa, 1, 2, 3. Sunod naman ay ang panunuran. Ito ay nagsasaad ng pagkakasunod-sunod o ranggo. Halimbawa, 1, 2, 3. Basahin natin ang mga halimbawang pangungusap. Una, sa unang gabi pagkatapos ng libing, ang mag-iina lang ang naiwan sa bahay. Ikalawa, tumunog ang orasan para sa 3:00 o 3 oras ng madaling araw. Ikatlo, si Manuel ang unang anak ni Aling Trining. Ikaapat, sa ikalawang gabi, nag-imbita si Aling Trining ng mga bata. Ikalima, sa pangatlong gabi, hindi na bumalik ang mga bata. Ang mga salitang may salungguhit ay unang, ikatlong, unang, ikalawang, at pangatlong.
Una, pagtukoy sa mga pangalan sa pangungusap. Narito ang mga pangalan sa halimbawa. Sagot, mag-iina, bahay, orasan, madaling araw, Manuel, Aling Trining at bata. Ang mga pang-uring pamilang ay naglalarawan sa pagkakasunod-sunod ng ilang pangalan sa pangungusap. Ikalawa, ano-anong pangalan ang inilalarawan ng pang-uring pamilang? Una, si Manuel ang unang anak. Ikatlo, oras ng madaling araw. Ikalawa, gabi kung kailan nag-imbita si Aling Trining. Ikaapat, pangatlo, gabi kung kailan hindi na bumalik ang mga bata. Ikatlo, pagsusuri ng mga pang-uring pamilyang na panunuran. Ang sagot, ipinapakita nila ang ayos o ranggo ng isang bagay o tao sa isang pangkat o sunod-sunod na pangyayari. Ikaapat, pagbuo ng katawagang panunuran. Halimbawa, pa plus sunod plus an. Pinapakita nito ang pagkakasunod-sunod sa serye o hanay. Ikalima, panlaping ginagamit sa panunuran. Ang sagot, dalawang anyo. Una, ika, gitling, plus, bilang. Gamit ang gitling kapag sinusundan ng numero. Halimbawa, ika, gitling, 3. O ito ay binabasa bilang ika, 3. Ikalawa, pang, gitling, pan, gitling, pam, gitling, plus bilang. Halimbawa, pang, ngatlo, pan, 5, pam, 7. Ikalima, panlaping ginagamit sa panunuran. Sagot, pagbabagong morpo-ponemiko. Una, pang, kapag sinusundan ng a, e, i, o, u, ga, ha, ka, wa. Halimbawa, pang-apat, pang-walo, pang-ngatlo. Ikalawa, pan, kapag sinusundan ng dala na rasata. Halimbawa, pan-5, pan-16, pan-10. Ikatlo, pam, kapag sinusundan ng ba at ma. Halimbawa, pam-7. Ika-6, wastong paggamit ng gitling. Ang sagot, gamitin ang gitling sa anyong ika, gitling o pang, gitling kapag sinusundan ng simbolo ng numero. Halimbawa, ika, gitling 1, ika, gitling 2, pang, gitling 3, pang, gitling 4. O ito ay binabasa bilang ika-1, ika-2, pang-3, pang-4. Huwag gumamit ng gitling kung nakasulat ang bilang sa salita. Halimbawa, ikatlo, ikalawa, pang-gitling 4, pang-5. Mga halimbawa, tama, ikasiyam, pansiyam na araw ng pagkamatay ng isang tao. Isinasagawa ng pamilya ang padasal para sa namatay. Tama, ika-gitling 9 na araw, pang-gitling 9. O ito ay binabasa bilang ika-9 na araw, pang-9. Mali naman ito. Ika, gitling 9 na araw, pan, gitling 9. Mali rin ito.
Ika-siyam na araw, pansyam. Mali, ika-siyam na araw. Tingnang mabuti kung paano ito isinulat upang maiwasan ang pagkalito. Tama, ang mga Ilocano ay nagsasagawa ng umras sa pang-40 araw ng pagkamatay ng isang tao, kung saan isinasagawa ang padasal, pagluluto ng mga kakanin at iba pang pagkain. Salo-salo ng mga magkakamag-anak at kaibigan, gayon din ang pag-aalay ng mga pagkain para sa mga namatay. Narito kung paano isusulat ang pang-40. Tama, panggitling 40. Mali, pang-40. Mali, pang-40. Tingnang mabuti kung ano ang pagkakaiba ng tama at mali. Siguraduhin din na sa pagsulat nito ay gumamit o gamitin ang tama. Ano nga ba ang gitling? Ang gitling ay ginagamit din sa mga pamilang na may panlaping pang o ang anyo nitong pan o pam. Kung ang sumusunod na titik sa panlapi ay nagsisimula sa patinig na a, e, i, o, u. Narito ang tama at maling paggamit. Panggitling 4 o binabasa na pang-4. Tama rin, panggitling 4 o binabasa rin bilang pang-4. Mali naman kung pang-space 4. Mali rin kung pang-space simbolong 4. Muli, gamitin ang tama. Pinatnubayang pagsasanay. Sa lungguhitan ang mga pang-uring pamilyang na panunurang ginamit sa loob ng teksto. Ang pamagat ng ating kwento ay si Regine. Ang unang naging matalik kong kaibigan na si Regine ay nagkasakit ng dengue at binawian ng buhay. Siya ang pang-4 na anak sa pamilya. Lubos na nalungkot ang kaniyang mga magulang at ang kaniyang mga kapatid, lalo na si Bing, ang ikalawa sa huling kapatid niya. Sila lang kasi ang palaging magkasama at magkalaro. Kaya palagi siyang umiiyak mula sa unang araw hanggang sa huling araw ng lamay ng kaniyang ate. Sa araw ng libing, narinig niya sa simbahan na hindi sila dapat na mawala ng pag-asa o malungkot dahil darating ang araw na sila'y magkakasama o magsasama-samang muli bilang isang buong pamilya. Sa lungguhitan natin ang mga pamilyang na ginamit. Unang, pang-4, ikalawa, unang, huling, at isang. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto. Sagutin ang tanong sa isang buong pangungusap. Gamitin ang pang-uring pamilang na panunuran upang ilarawan ang isang pangalan. Sa lungguhitan, ang pang-uring pamilang na panunuran at bilugan ang inilalarawan nito. Kailan yung unang beses mong nakarinig, nakapanood o nakabasa tungkol sa multo? Narito ang mga gabay na tanong. Una, kailan ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw ng mga patay?
Ikalawa, sa anong araw ng pagkamatay ng isang tao isinasagawa ng mga Pilipino ang kanilang mga tradisyon para sa namatay? Ikatlo, ano ang huling ginagawa mo bago matulog upang hindi ka matakot sa mga multo? Ikatlo, sino sa mga kapatid o kasapi ng pamilya mo ang matatakutin kapag may namatay? Pabaong pagkatuto. Panuto, ipabuo ang talaan. Una, ano ang iyong karanasan tungkol sa pagkamatay ng isang taong malapit sa iyo? Ikalawa, ano ang iyong naramdaman sa karanasang ito? Ikatlo, ano ang iyong ginagawa upang hindi ka masyadong malungkot sa karanasan mong ito? Ikaapat, ano ang iyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan o pinanonood ang karanasan ng iba tungkol sa multo? Ikalima, ano ang iyong gagawin matapos mong maranasan ang ganitong kababalaghan? At ang panghuli, ano ang iyong gagawin matapos mong malaman ang ganitong kababalaghang nangyari sa iba? Sagutin ito sa iyong kwaderno. Dumako na tayo sa AGN chart. Tayo ay nasa N o nalaman ko. Ang mga kwento tungkol sa multo ay bahagi rin ng mga kababalaghang pinaniniwalaan ng mga Pilipino. May mga Pilipinong hindi naniniwala na ang isang namatay ay nagmumulto. Ang pagmumulto daw ay gawa ng mga masamang espiritu. Maraming tradisyon ang mga Pilipino kaugnay ng pagkamatay ng isang tao. Dumako na tayo sa pagsusulit. Panuto, naranasan mo na bang matakot sa multo subalit nalabanan mo rin ito? Ano-ano ang ginawa mo? Isalaysay ang iyong naging karanasan. Gamiting gabay ang mga tanong na naibigay para sa bawat bahagi ng iyong kwento. Isulat muna sapat lang ang iyong sagot para sa bawat bahagi. Pagkatapos, pagsama-samahin ang mga ito sa isang sulatin. Ang bawat bahagi ng kwento mo ay isulat mo sa isang talata. Isang talata para sa simula, isa para sa gitna, at isa para sa wakas. Simula. Kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? At bakit ka nakaramdam ng takot? Gitna. Paano mo nilabanan ang takot? Isalaysay ng maayos ang pagkakasunod-sunod na ginawa mo. Gumamit ng mga pang-uring pamilang na panunuran. Ano ang unang ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran. Baybayin ito ng tama. Isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Ano pa ang ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran na may panlaping ika-gitling. Baybayin ito ng tama. Isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Ano pa ang ginawa mo? Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na pang-uring pamilang na panunuran na may panlaping panggitling. Baybayin ito ng tama. Isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Ano ang huling ginawa mo?
Gamitin sa iyong pangungusap ang angkop na panguring pamilang na panunuran. Baybayin ito ng tama. Isalaysay din ng maayos ang iyong ginawa. Wakas! Ano ang naramdaman mo pagkatapos at ano ang maipapayo mo sa mga batang tulad mo na natatakot din sa multo? Narito ang rubric sa pagpupuntos sa pagsulat. 4 na puntos, napakahusay. 1 puntos naman, nangangailangan ng pagpapabuti. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!